Ngayon, atin namang tunghayan ang bahay nila Vic Soto at Pauline Luna. Sa tulong ng mga arkitekto at mga propesyonal sa disenyo, unti-unting naipatayo ng mag-asawa ang kanilang pinapangarap na tahanan, inabot ito ng 1 taon at kalahati, at masaya sila na hindi nila ito minadali. Magiging pangit naman kung sobra mong madaliin. Pagbabahagi ng aktres, walang partikular na estilo ang bahay, pinagsama-sama nito ang modernong, Asian, at tropical na mga elemento. Pagpasok mo pa lang, sasalubong na agad ang natural na liwanag at isang kahangahangang koleksyon ng sining. Nais talaga ni Vic ng isang malinis at maaliwalas na tahanan, na binigyang buhay ng mga halaman at mga painting sa bawat bahagi ng bahay. Matatagpuan sa isang eksklusibong village, kapansin-pansin ang bahay at siguradong makaagaw ng pansin ng mga dumaraan. Bukod pa rito, ang kawalan ng gate at matataas na halaman ay lalo pang nagpapatingkad sa ganda ng estruktura nito. Pagpasok pa lang, tiyak na mamamangha ang mga bisita sa mataas na kisame na nagbibigay ng maaliwalas na pakiramdam sa buong bahay. Sa pagpasok ng natural na liwanag mula sa mga bintana, mas naipapakita ang malinis at simple nitong disenyo, eksaktong kagustuhan ni Bossing Vic. Kung mapapansin mo, wala masyadong burloloy. Ayoko ng magulo. Kasi, yung huling bahay ko, ang gulo eh. Ang dami kong gamit, kasi may pagka-hoarder ako. Pagbabahagi ni Vic, na tinutukoy ang dati niyang bahay sa Alabang. Ang pader na ito sa foyer ay kahali-halina at maaari ring magsilbing aralin sa sining dahil sa mga likhang ipinapakita rito. Isang pagpupugay ito sa pambansang alagad ng sining para sa biswal na sining na si Arturo Luz. Pagmamay-ari ni Vic ang humigit kumulang 30 painting ng nasabing alagad ng sining, at ilan sa mga ito ay bihira at mahalagang piraso. Bukod sa pagpili ng mga likhang sining para sa kanilang tahanan, pinayuhan rin sina Vic at Pauline ng kanilang mga arkitekto na huwag ituloy ang isang solidong modernong tema dahil maaaring magmukhang matigas o malamig ang kabuuang hitsura ng bahay. Sa halip, pinili nilang sundan ang isang contemporary na tema o pagsamahin ang iba't ibang impluensya. Dahil dito, nakamit nila ang isang tahanang may mainit at maginhawang ambience. Ang living area naman ay talagang idinisenyo para sa pagpapahinga at panonood ng TV, isang komportableng leather couch na kulay tsokolate ang nagsisilbing parang higanteng kama, hindi na nakakagulat kung paminsan-minsan ay dito na rin nagpapahinga o nagpapasingit ng power nap ang mag-asawa. Pinalamutian naman ng isang painting ni Atanasio Pafarin de Austria ang isang bahagi ng dingding sa living area, na nagdadagdag ng kulay at karakter sa espasyo. Ibinahagi ni Pauline na ayaw niya ng madilim at malungkot na tahanan. Bukod sa mga bintana na nagpapapasok ng liwanag, makikita rin sa isang sulok ang stainless steel Super Archimon floor lamp na kaakibat ng J.O. coffee table mula sa kilalang furniture designer na si Vito Selma. Hindi lamang ang TV ang inilalagay sa entertainment console, mayroon din itong mga istante kung saan nakadisplay ang mga natanggap na parangal ng mag-asawa, isa itong piraso mula sa Urban Italia, at may sliding door rin ito na maaaring isara upang maitago ang TV kapag hindi ginagamit. Samantala, mula sa entertainment area, madaling mapuntahan ang dining area dahil sa 3 set ng glass sliding doors na nag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng bahay, tulad ng living area. Simple at kaunti rin ang palamuti rito. Isa sa mga unang mapapansin ng mga bisita ay ang modernong lighting fixture mula sa Keystone na nagbibigay ng eleganteng detalye sa lugar. Ang Nara dining table ay isang custom-made na piraso mula sa isang lokal na furniture maker. Binubuo ito ng 3 mas maliliit na mesa na pinagsama ng maayos upang makabuo ng isang malaking hapag, para sa mas kumpletong itsura. Pinortner rin ito ng mga eleganteng upuan mula sa crate at barrel. Ang anak ni Vic na si Paulina Soto ay isang umuusbong na alagad ng sining. Sa dining area, tanging mga likha lamang niya ang nakadisplay, isang triptych na nagpapaalala sa estilo ng kanyang lolo, ang pambansang alagad ng sining para sa biswal na sining na si Arturo Luz. Sa bahagi naman ng kusina, makikita ang isang 6-seater dining table na nagsisilbing lugar para sa agahan at iba pang casual na pagkain. Dito rin madalas manood ng TV habang kumakain, kaya't lalong nagiging komportable at masaya ang kainan. Kompleto rin ang kusina sa mga dekalidad na appliances, bagamat nagluluto si Pauline kapag may oras siya. May house cook ang mag-asawa na siyang namamahala sa paghahanda ng mga pagkain. Ang mga cabinet at drawer ay may malalim na mahogany finish na bumabagay sa kabuuang color palette ng kusina, kaya't elegante at maayos itong tingnan.
Bukod sa mga eleganteng bahagi ng bahay, ang maluwag na banyo sa unang palapag ay mayroong tufted bench, isang abstract na diptych na likha ni Paulina Soto, at mga scented candle na nagbibigay ng nakaka-relax na ambience sa pribadong lugar na ito. Kasabay ng pagpapahalaga sa natural na liwanag sa bahay, makikita sa landing ng ikalawang palapag ang kahanga-hangang epekto ng malalaking bintana sa foyer. Bukod sa pagpapaliwanag ng unang palapag, pinupuno rin ito ng natural na liwanag ang corridor sa ikalawang palapag. Ibinahagi ni Pauline na tagahanga siya ng natural light. Mula sa anggulong ito, makikita kung paano hinahati ng hagdan ang ikalawang palapag. Sa kaliwa matatagpuan ang master bedroom, samantalang ang tatlong dagdag na kwarto ay nasa kanan. Sa dulo naman, makikita ang altar na may mga relihiyosong imahen, at ang mga glass sliding doors na nagdadala papunta sa veranda. Ibinahagi ng mag-asawa na ang mga dagdag na kwarto ay inilalaan para sa kanilang mga magiging anak sa hinaharap. Sa ngayon, bukas naman ang mga ito para sa mga kaibigan na gustong magstay. Bawat kwarto ay may sariling komportableng kama, side table, at banyo. Ang pinakagandang bahagi nito ay ang nakaka-relax na tanawin ng paligid mula sa mga bintana. Sinusundan ng kwarto na ito ang disenyo ng unang kwarto, kung saan may kasamang kama na may wingback headboard, isang closet na may salamin, at nangingibabaw ang mga neutral na kulay sa kabuuan ng furniture at dekorasyon. Tiniyak ni Vic at Pauline na may sapat na espasyo ang mga bisita kapag sila ay dumalaw, maluwag ang banyo, may malapad na counter at hiwalay na shower area, parang hotel suite ang dating kapag nasa loob ka nito. Mula sa veranda, maaaring pagmasdan ng mag-asawa ang tanawin ng golf course sa subdivision pati na rin ang swimming pool sa ibaba. Ang nakaka-relax na outdoor nook ay naa-access mula sa master bedroom at sa landing ng ikalawang palapag. Dito rin maaaring mag-enjoy si Vic at Pauline ng kanilang agahan habang tinatanaw ang magagandang tanawin mula sa veranda. Perpekto ang lanay para sa mga pagtitipon ng buong pamilyang Soto. Mayroon itong 6-piece outdoor sectional sofa mula sa Pottery Barn at isang kahanga-hangang wooden coffee table na disenyo ng Pilipinong furniture designer na si Chino Yulo. Kapansin-pansin ang disenyo ng mga paa ng mesa, na agad nakakatawag ng pansin kahit mula sa malayo. Ayon kay Pauline, ang layout ng lanay ay hango sa disenyo ng tahanan ng kanyang pamilya sa Quezon City. Ang dining set, isang glass-top wicker dining table at 10 upuan, ay mula sa restoration. Dahil sa maayos at maaliwalas na ayos ng lugar, masarap magdaos dito ng mga barbecue party kasama ang buong pamilya. Ang swimming pool ay may habang hindi lalampas sa 10 metro at may iba-ibang lalim. Ibinahagi ni Pauline na araw-araw siyang nasa sabik umuwi dahil sa katahimikan at kapayapaang nadarama niya sa loob ng kanilang tahanan. Kasing ganda rin ang tahanan ni Vic at Pauline sa gabi. Maingat na inilagay ang mga ilaw upang i-highlight ang bawat detalye ng estruktura at interior ng bahay, kaya't lalong lumilitaw ang kagandahan nito sa dilim.